Ang upo ngayon, tayo ay sumisigaw pa rin para sa Panginoon. Amen? Yes! Ay, hallelujah. Sige po. At muli, minawelcome ko po ang bawat isa. At salamat po sa presensya ng bawat isa na ngayon ay tayo ay nagsama-sama. At atin din pong i-welcome ang nanay po ni Abby, si Nanay Lourdes. Ayan, kasama po natin ngayon. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon, Nanay Lourdes. At ganoon din po kami nagaganap na kasama namin kayo ngayong umaga. At atin pong damhin ang dakilang pag-ibig ng Lord sa bawat isa. Amen. So, ready na po ba ang bawat isa na makapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Yeah. So, sabi ko nga last week ay hindi ko pa makakatagalin. Naniwala ba kayo doon? Yes. Lakas kong hindi kasi sa amen, narinig ko yun. Pero sige po, dahil sinabi nyo hindi kayo naniwala, hindi nga yun mangyayari. Ayan, pero sige po. Actually yung ating pong teksto ngayon ay ito yung lagi kong ginagamit sa tuwing Kapaskuhan. Yan, talagang paborito ko siya. Ayan po, sige po, inahaya ko po ang bawat isa na tumayo. At makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 2, wala po dyan sa ating hindi ko po nilagay. Lucas chapter 2, verse 8. Yan. Hanggang 20. Lucas 2, verse 8 hanggang 20. Yan. Magsabi po ng amen na nakakita na. Nakita na po ba? Wala na pa nag-amen. Luke chapter 2 verse 8 hanggang 20. Say amen sa mga nakakita na. Mahina. Mukhang wala nakakita. May Bible ba? Wala. Kaya pala. Ayan, sige. Sige po, atin pong basahin. Ito pong sinasabi. The shepherds and the angels. Verse 8. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I will bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on the earth peace to men on whom His favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried up and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Tayo po yung manalangin. Salamat po, O Diyos, dahil itong araw na ito, minsan pa kami ay binigyan po ng pagkakataon na mapag-aralan ng iyong banal at buhay na salita. Lord, sa aming pag-aralan ngayon, ang siyang dalangin namin, makita pa namin kung sino ka sa buhay namin at makita pa namin ang iyong kadakilaan at ang iyong dakilang pag-ibig. Sa bawat isa sa amin ngayon, ito pong araw na ito ay nag-celebrate kami ng Christmas party. Lord, mapag-usapan namin why we are going to celebrate Christmas. At ano nga po, Panginoon, na tinatawag na diwa ng Kapaskuhan. Ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa at itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran upang ikaw ang siyang mahayan. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuring parangal. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, sige. Medyo nire-request ko lang yung mga kidos natin. Mas malakas pa ata ang boses kay Pastor. Ayan. Ayan, so sa ating mga tagabantay sa likod, sa mga teacher, ayan, pakiano na lang po muna ang ating mga bata.
Sige po, ngayong umaga nga po tayo ay nagkatipon-tipon. Una, syempre, sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? At syempre, pagtapos ito ay tayo magkakaroon ng sabay-sabay yan. Magkakaroon ng ayan. Sino po ang excited? Ayan. So sabi nga po, no, excited tayo. Alam ko, excited ang iba dahil sa pagsasaluhan pagkain. Meron bang hindi nagalmusan? May mga nagalmusan lahat, ano. Pero sabi nga, no, excited din tayo dahil ito nga rin na tayo ay nagkasama-sama at magkakaroon nga rin tayo ng tinatawag na exchange gift. Amen? Pero sa mga hindi po nakapagdala, huwag po kayong ma-pressure. Wala po tayong problema dyan. Amen po ba? Pero sabi nga, no, ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na Christmas party? Ayan. So napakahalaga po bilang mga mananampalataya. Sino dito ang mga mananampalataya ng Panginoon? Ayan. Dapat po nauunawaan natin ng lubos why we are celebrating Christmas. Amen po ba? Alam niyo po ba na may singit ko lang, may lumalabas na mga sa Facebook. Alam niyo naman ang Facebook, ang bilis maglabas ng mga tawag doon, yung mga sabi-sabi. Nasabi nila dapat daw ang Kristiyano ay hindi nagse-celebrate ng Christmas. Kasi sinabi nila ay ito ay nag-originate sa pagan worship. Amen? Sabi nila yon. Pero sabi ko, no, actually may nagtanong nga rin sa akin na totoo ba yun na dapat hindi tayo nagse-celebrate ng Christmas? Ang sabi ko sa kanya, nasa sa'yo naman kung gusto mong i-celebrate o hindi. Kasi tawag doon, wala naman talagang binanggit sa Biblia ang word na Christmas. Amen po ba? At hindi rin naman sinabi sa Biblia na ating Panginoon ay ipinanganak sa araw ng December. Sa buwan ng December pala at sa date ng 25. Amen. Kaya po walang magkasabi dito na pinanganak si Jesus December 25. Kaya kami nagse-celebrate, hindi po. Amen. Pero sinabi ko, mangyayari kasi na hindi magiging tama ang pag-celebrate mo ng Christmas kung hindi ang Panginoong Jesus ang iyong dahilan. Amen. Kung ang celebration mo ng Christmas ay dahil kay Santa Claus, sasabihin ko sa iyo ay naka-align ka dun sa pagan worship. Amen. Pero sabi ko kung ang iyong focus ay dahil ipinanganak, minsan ang tagapagligtas, minsan lang, hindi po pa ulit-ulit. Amen. Ito ngayon ay tayo ay nakikiisa o nakikibahagi sa celebration ng buong mundo tungkol sa Christmas. But then, sa ating mananampalataya, malinaw sa atin why we celebrate Christmas. Because the reason for the season is Jesus. Okay, hindi alam ha? The reason for the season is Jesus Christ. Amen po ba? Malinaw yun sa atin dahil sa ating Panginoong Jesucristo at wala na pong iba. Dito nga po sa ating binasa, lagi ko itong ginagamit kasi wala akong ibang mahanap wala akong ibang makita na verse sa Bible na nakakapag-explain kung gaano po ba ka-glorious ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na ang naabot nga po dito natatanda ako sa mga nauna kong pag-share nito, ang naabot kasi nitong mga tao, yung tinatawag nila nasa pinakamababang posisyon. Yung mga pastor. Sabi nga po sa panahon nila ng ating Panginoong Jesucristo, pag sinabing ikaw ay pastor o shepherd, ikaw yung may pinakamababang trabaho. Amen? Pero, ang nakatanggap ng dakilang mensahe, sabi niyo nga po, dakilang mensahe, ay yung mga tinuturing na pinakamababa. Amen? Sila yung nakatanggap. At ito ay nagmula pa sa anghel. Amen po ba? Anong ibig sabihin sa atin nun? Mga kapatid, gaano man kababa ang sitwasyon mo ngayon, gaano man naging kababa ang sitwasyon natin dahil sa kasalanan, ang mabuting balita ay para sa lahat. Amen po ba? Hindi ito sa sinasabing mga elite na tao lamang. Hindi lang ito sa mga tao sinasabi nila sila ay mabuti. Amen? Ito ay para sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, para sa atin pala ito. Ayan. Ganon kaganda, ganon kabuti ang balita. Kaya naman, sabi nga pa rito, isa pa sa makikita natin dito, ang lugar ay madilim. Amen? Habang sila, kasi hindi naman sasabihin dito, biglang nagliwanag kung maliwanag na. Tama po ba?
Ang sinabi dito ay biglang lumiwanag at ano naramdaman ng mga pastol? Sila ay natakot. Ayan. Pero ang mensahe sa kanila sinabi, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, ang kalagayan kasi ng tao, tayo ay nasa kadiliman. Amen. Hindi ito may kukwento rito kung hindi ito maiahantulad sa kalagayan ng bawat isa. Hindi po ito ng iilan lamang, kundi ng bawat isa. Sabi nga, biglang kadiliman, bas biglang nagkaroon ng liwanag. Ibig sabihin sa buhay natin, kahit nasa kadiliman tayo, kahit gaano kadilim ang buhay ng isang tao, kapag dumating ang Panginoon sa buhay niya, ito ay magliliwanag. Ito ay magkakaroon ng pagbabago at magandang pagbabago. Amen po ba? Mga kapatid, tanungin ko kayo ngayon. Sa buhay nyo, nung nakilala nyo ang Panginoong Jesucristo at namumuhay kayo may pagsunod sa Panginoon, masasabi ba na kayo ay namumuhay ngayon sa kaliwanagan? Lumalakad na ba tayo sa liwanag? Makikita na ba natin ang malinaw kung ano ang tama at mali? Makikita na ba natin ang malinaw kung ano ang ayaw ng Lord na lakaran natin, kung ano ang gusto niyang lakaran natin? Ayun ang kagandahan kapag ikaw ay nasa liwanag. Kasi nung tayo ay nasa kadiliman, kung ano-ano ginagawa mo, hindi mo alam, bangin na ang patutunguhan mo. Hindi mo alam sa nilalakaran mo, may mga masasaktan ka na o ikaw ang masasaktan. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil sa pagdating niya sa buhay natin, tayo ay nagkaroon ng liwanag. Amen? At hindi lang yun, ang maganda dyan, sinabi rin sa salita ng Lord, tayo mismo ay ginawa niya rin liwanag dito sa mundo. Wow, parang si John Lee lang, ang puting-puti, nagliliwanag. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kaya nga sinabi, tulad tayo ng isang ilawan na hindi nilagay sa ilalim ng lamesa. Nilagay tayo dun sa lugar kung saan tayo ay magliliwanag. Kasi wala nga nagsabi na naglagay ng ilawan sa ilalim kundi sa itaas. Dahil mahalaga na ang liwanag nito ay may naaabot. Kapatid, ayun ang posisyon ng bawat isa ngayon. Dahil sa liwanag na dala ni Kristo at ginawa niya tayong liwanag din dito sa mundo, ang buhay mo ay dapat nagliliwanag. Kaya kapag kinakanta mo yung yung ang nagsindi nitong ilaw, no? Kahit sinabi nilang ikaw bro, kapag kinakanta ko yun, dahil ikaw Lord, binabago ko dahil ikaw Lord. Pero ang katotohanan din doon, ginawa ng ating Panginoon na tayo ay light bearers. Amen po ba? Kaya ngayong Kapaskuhan, kapatid, tignan mo kayong katabi mo kung magliliwanag. Yeah. Magliliwanag, no? Nagliliwanag sa mga makeup tsaka sa mga pulpo. Ayan, alam. Pero higit dyan sa panglabas na pananyo, ang ating mga espiritu, kasama ang espiritu ng Diyos, nagliliwanag. Nagiging blessing. Sabi mo nga, nagiging blessing. Nagiging inspiration. Nagiging encouragement. Amen po ba? I pray na ngayong Pasko, papuntayin ng Pasko, wala namang kasabi dito, iba na yung Pasko. Mas maganda pa yung Pasko nung bata ako. Hindi. Sa bawat nakakilala sa Panginoon, kapag parating ang Kapaskuhan, tayo dapat ang pinakamas masaya. Amen po ba? Kasi mas nauunawaan natin why we celebrate Christmas. Amen po? Ayan, sabi ko nga, maikli lang, pero introduction ko pa lang po yun. Pero, pasok po tayo. Tingnan nga po, maganda po ba yung ating presentation? Yan palang natin ang verse sa buhay ni RNC. Ayan. Sabi ko, ilagay natin ay diwa ng Kapaskuhan. Alam niyo pa pag sinabing diwa, sa English ay parang spirit of Christmas. Ibig sabihin pag sinabing spirit, parang sa Sprite lang yan, o sa soft drinks. Pag pinuksan mo, psss. Pag mayroon kang gano'n, parang sarap inumin. Amen? Pero pag nagbukas kayo ng soft drinks na walang, di masarap yan. Amen? Sabihin, spirit of Christmas o diwa ng Kapaskuhan. Ano nga ba yung sinasabi na meron dapat sa Pasko o sa Kapaskuhan o Spirit of Christmas sa ating mga mananampalataya? Amen po ba? So ayun ang pag-uusapan natin upang ang ating Pasko ay mas maging meaningful at purposeful. Gusto niyo ba yun? Hindi lang sa taong ito, kundi sa mga darating pang taon kung ilang Pasko pa, iaalo ng Lord na magkaroon tayo. Amen po ba? Amen. Sabi ko sana, amen. Yan, parang ano na naman. Amen. So, unang-una po, wala po sa ating presentation,
Kasi pag nandiyan dyan, medyo tumatagal si pastor eh. Yan. So, unang bagay po, tatandaan natin na ang diwa ng Pasko sa ating mga mananampalataya, ito ay diwa ng pag-ibig. Do you agree? Ito ay diwa ng pag-ibig. Bakit? Sabi nga no, ang una at pinakamahalagang diwa ng Kapaskuhan ay pag-ibig. Sabi mo nga sa katabi mo, pag-ibig. Pag-ibig. Yan. Bakit po? Kasi ang katotohanan po, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtulak para ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Parang wala. Amen po ba? Amen. Ayan. So dahil, sabi nga no, ano daw yun yung paborito natin verse? For God so loved the world. Ayun po ang nagtulak sa ating Diyos para ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya naman, ang Kapaskuhan, hindi nyo ba napapansin kapag sinabing bear? Di ba? Hindi nyo naman naiisip yung September eh. Hindi nyo naiisip October, yung November. Ano naisip nyo agad? December. Tapos pangalawa na lang si Jose Marichan. Ayan ano. Pero di ba pag sinabing bear, ano parang ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Kasi alam natin malapit na ang Kapaskuhan. Why? Kasi ang katotohanan po, sabi nga doon ano, lumulutang o mas namumutawi yung pag-ibig. Nararamdaman niyo ba yun? Alam niyo po, yun po ang katotohanan. Na hindi nagiging aware ang mga tao, bakit nangyayari na pag sinabing papasok ang bare months, nagiging excited tayo. Bakit? Kasi alam niyo po, dahil sa pag-ibig, yung mga, dahil papasok ang Pasko, yung mga magkakaway, nagkakapatid. Yung mga merong konting siguro, para naisipan nila mas maganda siguro magkaayos. Amen? At yung mga nagmamahalan naman, lalong tumatamis ang pagmamahalan. Amen? Actually, yun po ang dahilan. Sabi nga no, ang Pasko, ang diwa nito, unang-una ay dapat pag-ibig. Dahil nga, binigay ng ating Diyos Ama ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, upang sa pamamagitan ng kanyang pagkasilang, magkaroon ng kaligtasan sa bawat isa. Kapatid, ngayong Pasko, ayan, alam ko, narinig nyo na, pero hayaan nyo sabihin ko sa inyo, mahal na mahal kayo ng ating Diyos. Amen. At kailanman sinabi nga, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa ay hindi nabawasan. Hindi rin naman ito sumobra. Ano ibig sabihin nun? Laging constant ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya sa itong panahon ng Pasko, kung sa panahon mo parang kulang ka ng pag-ibig sa mahal mo sa buhay, kulang ka ng pag-ibig sa kakilala mo, sa kaibigan mo, isa na masasabi ko sa iyo, may higit na nagmamahal sa iyo. At yun ang Diyos. At yun ang unang-unang gusto ng Diyos na maranasan mo at tawag doon, matanggap mo ngayong Kapaskuhan ang kanyang dakilang pag-ibig. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Sabi nga sa tuwing naaalala natin o inaalala natin ang Kapaskuhan, nararapat lamang na alalahanin natin ang hindi matatawarang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito rin ang panahon para ipakita ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Amen? Amen. Ayan. Sino dito yung mayroon bang kagalit? Sino dito yung mayroon bang hindi kasundo? Siguro ito rin yung panahon para magkaroon tayo ng step towards, ano yan? Forgiveness. Towards reconciliation. Ano yun? Towards, ano daw? Ng pagpapatawad at patungo sa pag-aayos. Amen po ba? Amen. Alam ko sa buhay natin, mandaming challenge. Lalo na kapag sa kapwa natin. Pero alam niyo po, ang diwa ng Kapaskuhan, ito rin ang panahon na magpapakita tayo o magpaparanas tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. At ang sinabi nga sa Biblia, ang ganda eh. Huwag mong mahalin lang yung kaya magbalik ng pagmamahal sa'yo. Bakit? Ano sinabi? Kasi kaya rin gawin yun ng mga hindi mananampalataya. Kapatid, ito ang maganda. Kapag sinabing believer ka, kaya mong mahalin kahit yung mga tao hindi ka mahal. Kaya mong patawarin yung mga taong kahit hindi ka patawad. Amen po ba? Ayun yung mark ng isang tunay na Kristiyano. Amen.
Ngayong Kapaskuhan, kung gusto natin maging meaningful at maranasan natin ang diwa ng Kapaskuhan na ang pag-ibig, kapatid, ibigay mong regalo ang pagpapatawad. Ibigay mong regalo ang pagkakaisa. Amen po ba? Amen. Dahil ang ating Diyos, hindi man tayo karapat-dapat at hindi tayo kamahal-mahal, pero inibig tayo ng lubos. Pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Sabi nga, tinuturuan tayo ng Pasko na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagbibigay ng pag-ibig. Amen. Masarap ba magmahal? Amen. Diba? Kahit nasasaktan, ang sarap pa rin magmahal. Pero sabi nga, masarap magmahal, lalo na ang pag-ibig ay nagmumula sa ating Diyos. Sabi nga, hindi lamang sa pagtanggap o pagbibigay ng mga bagay na uukol ang Kapaskuhan, kundi ito ay sa pagbibigay ng pag-ibig. Amen po ba? Ano yung unang bagay? Diwa ng pag-ibig. Yan. Malinaw po ba yun? Pangalawa po, ang Kapaskuhan po ay diwa ng pasasalamat. Ayan. Ano ulit? Ang Kapaskuhan ay diwa ng pasasalamat. Sabi nga po sa ating mga mananampalataya, ang pagsilang na ating Panginoong Hesus ay malinaw na indikasyon at pagpapakita ng lubos na katapatan ng ating Diyos Ama. Bakit? Kasi dahil tinupad niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagkakaloob ng isang tagapagligtas. O sinasabi nga natatanging tagapagligtas. Saan nga ba uli natin mababasa na pinangako ang tagapagligtas? Sino nakakatanda? Bibigyan ko ng 100. Ito ngayon. Version sa Bible. Sino makakatanda? Hindi. Okay. Ito ay matatagpuan sa Genesis. Ayan. Pamasko natin. Sino makakatanda? Doon binanggit yung sinasabi na yung seed ng babae. Wala na nakakatanda. Jared, hindi mo natandaan? Hindi. Ayun, naligtas ang 100 ko. Ito po ay nabanggit sa Genesis chapter 3, verse 15. Amen? Di ba sinabi doon yung si Eva sa kanyang panganganak? Yan, madadagdagan ang kanyang hirap sa panganganak. Pero sinabi din naman doon na yung kanyang ipapanganak na tawag doon, ipapanganak ang siyang aapak sa ulo ng ahas. Samantalang ahas ay tutuklawin naman ang sakong ng bata. Amen? Pero tingnan natin sa simula pa lang, nangako na ang Diyos. Ang tanong ngayon, tinupad ba ng Diyos o hindi? Ano nga po? Tinupad ba ng Diyos o hindi? Ayun! Kung gayon, kung tinupad ng Diyos, ano ngayon ang atin dapat mararamdaman? Tayo ay magpasalamat. Kapatid, ngayong Kapaskuhan, maaaring ang dami mo pinagdadaanan na parang hindi ka dapat magpasalamat. Yung parang gusto mo magreklamo. Pero kapag naraman mo kung ano ang diwa ng Kapaskuhan, na may ating Panginoon ay pinanganak at tapat ang Diyos sa kanyang pangako, ito rin ang magbabalik sa iyo na magkaroon ng pusong nagpapasalamat. Amen po ba? Sabi nga po, kaya naman ito rin ang panahon at pagkakataon na tayo ay magdiwang at magpasalamat dahil may Diyos Ama tayong makapangyarihan at tapat sa atin anumang oras at panahon. Tapat ba ang Diyos anumang oras at panahon? Amen. Amen. Ganun kadakila at ganun katapat ang ating Diyos. Kaya naman ang Kapaskuhan, dapat ito ay diwa rin ng pasasalamat. Makapagpasalamat ka na ba sa Panginoon? Nakapagpasalamat ka na ba sa Diyos? Kapatid, laging lumabas sa bibig natin mula sa ating puso yung tinatawag na thankful heart or grateful heart. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Lord. Para sa Panginoon to Sabi nga itong panahon na to ay walang ibang may tataas kundi ang ating Panginoon. Siya ang ating kilala, siya ang ating ipakilala. O tawag doon sa mga kabataan, hindi si Santa Claus. Amen? Kundi ang ating Panginoon. Patlong bagay po. Ang diwa po ng Kapaskuhan
ay yung tinatawag na ito ay diwa ng pagkakaisa. Ulitin natin. Ang diwa ng Kapaskuhan ay diwa ng pagkakaisa. Ito po yung panahon na dapat nagkakaroon tayo ng tinatawag na unity. Amen? Alam niyo po ba doon sa binasa natin, nagkaroon sila ng unity. Ano? Diba nung nawala na yung mga anghel, ano sinabi nila? Tara, puntahan natin. Sinabi ba ng iba, hindi, kayo na lang. Diba? Lahat sila pumunta. Lahat sila na-excite. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng pagkakaisa. Amen po ba? Sabi na kahit pagod sila, kahit na yung iba natatakot, kahit na yung iba ay mayroong pag-aalinlangan, pero hindi yung naging hadlang para magkaroon sila ng pagkakaisa na ano, na hanapin ang tagapagligtas na pinanganak. Amen po ba? So sa buhay natin, sabi nga po, no, ang Pasko ay isang panahon ng pagkakaisa. Do you agree? Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba natin, ang Pasko ay isang okasyon na nagsusulong, no, sa atin na magkaroon ng pagkakaisa. So tuwing tayo ay nagsasama-sama upang ipagdiwang ang Pasko, ang katotohanan po na pagtatagumpayan natin ang mga hidwaan at pagkakaiba-iba. Amen po ba? Ayun po yung dapat nangyayari. Sabi nga no, ipinapakita natin ang tunay na kahulugan ng pagiging, meron po tayo yung pakikipagkapwa-tao. Saan po ba mababasa natin yung word na parang related ko sa pakikipagkapwa-tao? Alam niyo po, doon sa sinasabi na utos ng ating Panginoong Hesus. Ano yan? Love your neighbor as yourself. Ayun po yung pinakamagandang example po na verse sa pakikipagkapwa-tao. Amen po ba? Bilang tao, kung ano yung pag-ibig mo sa sarili mo, ayun din ipapadama mo sa kapwa mo. Bilang tao, kung ayaw mo nasasaktan ka, hindi mo rin sasaktan ang kapwa mo. Bilang tao, kung gusto mo nagiging masaya ka, nagiging dahilan ka rin ng pagkakaroon ng kasayahan ng ibang tao. Amen po ba? Kaya nga ang ganda-ganda ng word ng ating Panginoong Hesus na yun. Love your neighbor as yourself. Wala pong magiging problema sa pagdating sa unity kung gagawin ng tao ang pinag-uutos ng Panginoon. Amen po ba? Kung lahat tayo dito ay nagmamahalan, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, sasabihin ko po mga kapatid, lagi po tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Sige nga, sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sige, sabihan mo pa yung iba pa. Naramdaman niyo po ba? Alam niyo po, yun talaga eh. Kung paano natin minamahal ang sarili natin, ganun din natin kailangan mahalin ang kapwa. Kung paano natin iingatan ang sarili natin, ganun din natin iingatan ang ating kapwa. Kaya po magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Amen po ba? Kaya nga po, pangatlo, ang diwa ng Pasko ay diwa ng pagkakaisa. O recap tayo, ano yung una? Ang diwa ng Pasko ay diwa ng pag-ibig. Pangalawa, diwa ng pasasalamat at diwa ng pagkakaisa. Sabi nga po sa Pasko, ang bawat tao ay binibigyan ng pagkakataon upang magbigay. Amen? Amen. Upang magpatawad. Amen. Upang magtulungan. Amen. Yan. Ang pagkakaisa sa pamilya, komunidad at bayan ay nagpapalaganap ng kapayapaan. Tandaan natin yan. Na siyang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Amen? So, pwede ba na ngayong Kapaskuhan, hindi tayo maging diwa ng kaguluhan? Hindi tayo maging diwa ng alitan? Kundi tayo ay magkaroon o maging diwa tayo ng pagkakaisa. Diwa tayo ng pag-ibig at magkaroon tayo ng diwa ng pagpapasalamat. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Amen. Ayan, kasi pag wala, dadagdagan ko pa. Ayan, hindi na. Andito na tayo ngayon sa last. Ang Pasko po, lagi natin tandaan mga kapatid, bilang mananampalataya, huwag mawawala ito. Ito ay diwa ng pag-asa. Ano sa English? Hope. Ang Kapaskuhan ay nagpapakita na ang bawat tao ay merong pag-asa. Amen.
Bakit? Kasi pinanganak ang tagapagligtas. Sino man o ano man ang iyong kalagayan pinakamababa, merong tagapagligtas. Nagkaloob ang Diyos na tagapagligtas. Sabi nga po, no, ang Pasko ay simbolo ng bagong simula. Sinasabi rin ng bagong buhay. Sa pagdating ni Jesus, nagbigay siya ng liwanag at pag-asa sa ating mundo o sa ating buhay na punong-puno ng kadiliman. Sabi nga po, no, sa bawat pagsapit ng Pasko, mga kapatid, dapat mas lalong nabubuhayan ang pag-asa sa puso natin. Amen. Hindi dapat tayo nakakaranas ng lungkot pagpapasko. Siguro makaranas ka lalo na kung malayo yung mahal mo sa buhay. Pero hindi ka nakafocus doon. Nakapokus ka sa tunay na diwa ng Pasko. Ano nga yun? Ito ay diwa rin ng pag-asa. Ang pag-asa na ito ay hindi pag-asa dito lamang sa mundo. Ito ay pag-asa hanggang sa eternity. Kaya naman tayo mga mananampalataya, uulitin ko, tayo ang pinakamasayang tao na nagsiselebrate ng Pasko. Amen! Amen. Tingnan ko nga kung mukhang pinakamasaya kayo o pinaka... Yan. Mukhang masaya naman. Baka nire-ready nyo na para sa palaro mamaya eh. Ayan. Pero mga kapatid, hindi man ito nakikita minsan sa itsura natin, pero sa puso mo, alam mo, taglay mo yung pag-asa. Amen? At dahil nasa iyo yung pag-asa, sasabihin ko sa iyo, mapupuno ng kaligayahan ang puso mo. Mapupuno ng kalakasan ang buhay mo. Ito dapat ang nagiging dala sa iyo ng Kapaskuhan. Dahil ang diwa ng Pasko ay diwa ng pag-asa. Amen po ba? Sa binasa natin, bakit ba sinabi nito, di ba, namangha? Nung sinare ng mga shepherd, yung nakilalang nakita, namangha sila. At sila ay nagpuri sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkaroon sila ng pag-asa. Mga kapatid, nagkaroon sila ng pag-asa. Ano yung naging pag-asa nila? Na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na ipapanganak ang Mesaya, ang tagapagligtas. Kaya naman ganun ang kagalakan nila. Kaya naman ganun na lang sila nagpuri sa ating Diyos, sumamba sa ating Diyos. Bakit? Kasi nabuhayan ang kanilang pag-asa. Ngayong umaga mga kapatid, dahil alam mo na ang diwa ng Pasko ay diwa ng pag-ibig, diwa ng pasasalamat. Ano pa yung isa? Diwa ng pagkakaisa. At diwa ng, tawag doon, yung huli, ngayon lang, pag-asa. Yan. Ibig sabihin, ito ngayon na magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan sa araw ng Kapaskuhan. Amen? Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa tingin niyo ba magiging limitado lamang sa December 25? O sabihin natin, papuntang madaling araw ng December 24 ang kaligayahan mo kung malalaman mo na si Kristo ay kasama mo araw-araw? Di ba po hindi? Kaya nga sinasabi natin lagi, tayo mga Kristiyano, ano sinasabi natin? Araw-araw Pasko. Amen po ba? Ito ang palakpakan natin ng Lord. Dahil ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ating nauunawaan. Ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ating tinanggap. At ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ating sinasapamuhay. Kaya naman, kung meron man mga tao na talagang purposeful at meaningful ang pag-celebrate ng Kapaskuhan, sabi ko sa inyo kapatid, ang challenge you, dapat tayo yun. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat tayo yun. Hindi yan dahil sa regalo matatanggap mo. Hindi yan dahil sa masasarap na pagkain na kakainin mo. Kundi dahil yan sa Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay at nagkaloob ng kaligtasan at pag-asa sa bawat isa. Amen po ba? Ngayong umaga po, hayaan nyo na, kasi baka hindi tayo magkita-kita sa December 25 eh. Pero hayaan nyo, batiin ko na kayo ng maligayang Pasko. Amen? Batiin nyo rin ba katabi natin? Maligayang Pasko po sa bawat isa. Hindi ko pa kayo papatiin ng Happy New Year kasi magkikita-kita pa tayo sa 29. Ayan. Pero hayaan nyo po ngayong umaga, tanggapin ng bawat isa ang tunay na reason ng panahon ngayon ng Kapaskuhan. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, no, we love because He first loved us. Sobrang mahal po tayo ng ating Panginoon.
Kaya binigyan niya ang kanyang buhay. At sobrang mahal tayo ng Panginoon. Kaya naman, siya ay magbabalik para sa atin. Amen. Muli, Merry Christmas po sa bawat isa. And always remember, God loves you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 Ama namin Diyos, muli kami nagpapasalamat dahil sa iyong dakilang pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin. Ito po ay naganap ng aming Panginoong Jesucristo ay pinanganak dito sa mundo. Isang indikasyon na tapat ka sa iyong mga pangako at may kapangyarihan ka na tuparin ang iyong pangako. At higit sa lahat, ito ay katuparan ng iyong dakilang pag-ibig sa katauhan. Ngayong araw po, Panginoon, itong panahon ng December kung saan darating ang araw ng Kapaskuhan. Lord, wag po kami ma-focus sa mga regalo o mga bagay na pwede namin matanggap o sa mga regalo na aming ibibigay. Hindi na kami ma-focus, Panginoon, sa kung may pera kami o konti lamang. Hindi ka rin ma-focus ni Panginoon kung kasama namin ang mahal namin sa buhay na nasa malayo o iilan lamang. Bagos, Panginoon, higit na maging focus kami sa tunay na diwa ng Pasko. At ikaw po yun, aming Panginoong Jesucristo. Patuloy niyo pong pagyamanin sa puso ng bawat isa ang pag-ibig, una sa iyo, at pangalawa, ang pag-ibig sa kapwa. Dalangin ko rin po sa araw na ito, sa aking mga kapatiran, na ito rin ay maging daan upang magkaroon ng pagkapatawad sa isa't isa, magkaroon ng pagsasaayos sa relasyon ng isa't isa. Kung sino man sa oras na to ang nangangailangan ng lakas ng loob upang magkaroon ng magbigay ng pagpapatawad, ng lakas ng loob upang makipag-ayos, Lord, ikaw po ang mag-bless sa kanila. Ikaw po mag-empower sa kanila sa gabay ng banal na Espiritu Santo sa umagang ito upang patuloy na maging tunay na maligaya ang kanilang Kapaskuhan. At ikaw ang siya maparangalan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po dahil ikaw ang reason of the season, aming Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang siyang tinitingnan namin at we celebrate you, our Lord, this morning. Maraming salamat po. At sa kabuuan ng gawain ito, walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang. At samahan niyo po kami na sa lahat ng aming gagawin, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, ang kalakasan na nagmumula rin sa iyo, ang tagayin ng bawat isa. Maraming salamat po. Sa iyo ang lahat ng papurit parangal, aming dakila, banal at makapangyarihang Diyos. Muli, Lord, mahal ka namin. Salamat sa dakilang pag-ibig. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah.